to give us the Word of God. Let's give her a God bless you welcome, Sister Mary Chris Espiritu. Ayan, isang mabiyaya at nag-aalab na umaga po sa buhay ng bawat isa po sa atin. Tunay po na sa umaga pong ito, wala pong ibang pwede po tayong sambahin, kundi ang Diyos ng mga Diyos at ang Hari ng mga Hari. Amen po ba? Kaya po minsan pa po nating bigyan ng mainam na papurit palakpak ang atin pong Panginoon. Lakipan po natin yan ng may pag-ibig sa umaga pong ito. Praise the Lord po. Sa umaga pong ito, hindi po tayo lalayo sa pinakatema ho natin sa Jesus is Lord Church Worldwide, ang Revival, a Call to Passionate Love. Pero ang buhay po ng bawat isa po sa atin, yung kinalalagyan po ng bawat isa po sa atin, ay bunga po yan ng mga pinili ho natin o sa mga desisyon na pinili ho natin sa atin pong mga buhay. Gaya na lamang po kanina po sa inyo pong mga tahanan, siguro po yung iba po sa inyo kagabi ay nag-set ng alarm para maaga pong makagising at may mahabang oras sa tamang preparasyon para sa pagdako po dito sa bahay panambahan ng Panginoon. Tiyak po kayo po yung namili kung ano pong oras ang i-alarm, isa-set nyo pong alarm. Tama po? Pangalawa po, sa mga suot-suot po nating damit, tiyak din po ako yung kulay at style po niyan, even po sa mga sapatos po natin, lahat po yan ay pinili ho natin. At maging sa kinauupuan po natin ngayon, kahit po tayo ay nilid ng ushers po, pinili pa rin ho natin kung saan po tayo uupo. Amen po ba? Sapagkat ang buhay nga daw po ay punong-puno po ng choices, or life is full of choices. Tama po. At lahat ng bagay na meron po tayo o kinalalagyan po natin ngayon ay bunga po ng ating mong mga pinili at pagpili. Ayan, at sa umaga pong ito, yung mga choices po natin ay nag-ugat sa mga pinapahalagahan po natin sa buhay o yung tinatawag po nating mga core values. Yung pagdako po natin sa lugar na ito, nananampalataya po ako na pinili nyo pong pumunta sa lugar na ito sa bahay panambahan ng ating Panginoon, hindi lang dahil kailangan o dapat lang. Sa mga naka-tune in po ngayon sa FB Live, inopen nyo po yung Facebook account po ninyo at nag-tune in po kayo dito sa live po ng worship healing service, hindi dahil may data lang po tayo or may wifi. Kundi nananampalataya po ako na kaya po tayo pumunta at dumako sa lugar na ito, ay una po, pinapahalagahan po natin yung ating pong marubdob na pagmamahal sa ating Diyos na buhay. Amen po ba doon? Amen po. At nananampalataya po akong lahat po tayo na nandito po, maging po yung mga nasa FB Live, gusto pong mas mag-alab pa ang pag-ibig natin sa Panginoon. Hindi po tayo nananatili po na hanggang dito lang yung pag-ibig po natin sa Panginoon. Kundi mas gusto po natin, day after day, ay lumalago po tayo hindi lang po sa spiritual na pagkain po natin, kundi yung pinakapuso po natin ng pagmamahal sa ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Amen po. At sa umaga pong ito, hindi na po ako magpapakatagal sa ating pong introduction. Pinamagatan ko po ang katuruang ito na abounding in love. Maaring sa buhay po ng bawat isa po sa atin, ilang beses na po natin napakinggan o mismong tayo po ay na-share na po natin ang patungkol po sa tema po na iyan or yung abounding in love. Ang araw po na ito, sa umaga pong ito po'y muling paalala po sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kapag po sinabing abounding, hindi po yan sakto lang o sapat lang. Kagaya po ng bote po na ito, ayan. So, ito po, yung laman po ng tubig na ito ay sakto lang po sa bote na to. Hindi po to abounding in water. Ayan. Pero kapag ito po ay tinapat ko sa gripo at binuksan ko po yung gripo na puno po ito po ay mag-overflow o talaga pong matatapon. Kasi po sobra-sobra. At sa pag-ibig po natin sa ating Panginoon, pag sinabi pong abounding, dapat hindi lang mahal ko ang Diyos, kundi pinakamamahal ko ang Diyos ng mga Diyos at ang Hari ng mga Hari. Yun po yung dapat na nararanasan at nararamdaman ng buhay ng bawat isa po sa atin, lalo na po tayong mga Kristiyano po. Kaya po sa umaga pong ito, ayan ay parte lang po yan ng ating pong introduction. Tatlong verse po yung makikita po natin sa Matthew 22 verses 37 to 39. At tatlong translation po, yung nakita ko po,
na may mga highlight, kung nakikita nyo po yung highlight niya, yun po yung pagdidiinan po natin sa umaga pong ito. So kinuha ko po yung easy to read version po, NIV, tsaka yung mamaya pong magpa-flash din is yung The Message. Basahin ko po muna sa ERV. Sabi po dito sa ERV, Matthew 22 verses 37 to 39. Jesus answered, "Love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind." Take note po dun sa naka-highlight, with all your heart, with all your soul, and all your mind. Hindi lang po sinabi dyan, with your heart, with your soul, with your mind, kundi buong puso, buong kaluluwa, at maging buong pag-iisip po natin. Next pong verse, this is the first and most important command. And the second command is like the first. Love your neighbor the same as you love yourself. Pansinin din po natin sa verse 38, sabi po dyan, first and most important. Una na, hindi lang mahalaga po sinabi dyan, kundi una at pinakamahalagang utos ng ating pong Panginoon. First and the most important command. In NIV po, halos parehas lang po sila ng pagkakatranslate. Sa verse 38 lang po nagkaiba. Sabi po dito, Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind." Verse 38, "This is the first and greatest commandment, and the second is like it. Love your neighbor as yourself." So verse 38 ang ginamit naman po dyan ay una, hindi lang po dakila, kundi una at pinakadakilang utos. Ang mahalin ang Diyos ng buong puso, buong lakas at buong kaluluwa po. And yung last version po na kinuha po natin ay mula po sa The Message. Ito naman po yung pagkakasabi sa The Message. Jesus said, "Love the Lord your God with all your passion." Ayan po. "And prayer and intelligence. This is the most important, the first on any list. But there is a second to set alongside it. Love others as well as you love yourself." Kung mapapansin po natin sa mga naka-highlight lang yan, hindi po sinasabi ng Panginoon, mahalin mo ko ng una sa lahat. Kundi po, pinagdidiinan po ng ating Panginoon, mahalin mo ko ng una sa lahat at pinakamahalaga o pinakamamahal po sa lahat ng bagay po na nasa paligid po natin, included din po yung ating pong pamilya. Kaya po sa umaga pong ito, yan po yung tutunguhan ng ating pong mga katuruan sa umaga pong ito. Dalawang key point lang po na may tigta-3 puntos lang po or bullet yung gusto ko pong iwanan sa buhay ng bawat isa po sa atin. Dako po tayo sa introduction. Meron lang po akong mga ilang information dyan about po sa love. Ayan, unang point po, sabi po dyan, love is not just a timely message, but a timeless message. Hindi po dahil ngayon ay month of February at Heart Month po tayo ngayon, yan po yung katuruan talaga pang February. Hindi lang po, kundi ang katuruan po tungkol sa pag-ibig ay napapanahon lagi. Hindi lang po tuwing February, hindi lang po tuwing December, hindi lang po tuwing January, kundi sa loob ng 12 buwan ng taon, ng isang buong taon at sa loob ng 365 days, ang tema po, ang katuruan po patungkol sa pag-ibig ay napapanahon lagi at kailangan ng bawat isa po sa atin. Sapagkat kung babalikan po natin yung ating pong mga nakaraan, yung unang pagkakilala po natin sa ating Panginoon, di ba po ang una po nating narinig, isang pag-ibig ng Diyos. So hindi lang po yan sa unang pagkakilala po natin, kundi sa bawat araw na pinagkakaloban po tayo ng ating Panginoon, ang pag-ibig po mula po sa Diyos at ang pag-ibig na ipaparamdam din po natin sa ating kapwa, ang kailangan po natin araw-araw. And to give us lang po ng konting mga information, sabi po dyan, in the Bible, love is mentioned 250 times in the Old Testament and 234 times in New Testament. Kung bibilangin po natin, sobrang dami po yan, from Genesis to Revelation. Dalawang rason po bakit ganyan kadaming binanggit ng Panginoon ang patungkol po sa love or sa pag-ibig. Una po, gusto pong diinan ng Panginoon at matutunan ng bawat isang Kristiyano, whether kung ilang taon man ho tayong, kung ilang man hong taon tayong isang Kristiyano na, gusto po ng ating Panginoon na maintindihan, matutunan, at mai-apply po natin ang pag-ibig po sa atin pong mga pang-araw-araw na gawain. Pangalawa po, kung magsasurvey po siguro tayo, ang
patungkol sa pag-express ng pag-ibig, una sa Diyos, madali pong i-express sa Panginoon. Pero pagdating po sa kapwa ho natin, aminin man ho natin o sa hindi, lalo na po sa mga taong hindi kaibig-ibig sa atin pong paningin, nahihirapan po nating i-apply ito. Kaya po ganyan kadami din beses na binanggit ang love is para sabihin sa atin pong lahat, sa atin pong buong kakristyanuhan, na kailangan po natin ng pag-ibig. Hindi lang po natin, maging yung mga taong nasa paligid po natin. So yan po yung unang points. Pangalawa po, sabi po dyan, the vital checkpoint of the maturity of Christian is based on the level of our love to God and others. Siguro po narinig na po natin yung puntos po na ito, pero hayaan nyo pong i-remind ko po sa buhay ng bawat isa po sa atin. Sabi po dyan, ang isa sa mga checkpoint para masabi mong matured Christian ka na, ay hindi lang ho dahil sa kung ilang dekada o taon na ho tayo na nandito po sa loob ng simbahan. Or kung marami man po tayong verses na kabisado, though lahat po yan importante at mahalaga. Pero sabi po dyan, ang pinaka-checkpoint, unang vital checkpoint po para masabi mong matured ka, is yung pag-ibig mo sa Panginoon ay tumataas ang level na nag-overflow na siya towards sa mga taong nasa paligid po natin. So yan po yung isa sa mga vital checkpoint po para masabi po natin tayo po ay nagmamatured as a Christian po. Na kapag po tayo ay nasa atin pong community, kung tayo po ay nasa community po natin, sa mga kapitbahay po natin, kung dati pong medyo masungit, pero dahil sa nagmamatured po tayo as a Christian, hindi na po tayo masungit, di ba po? Lahat po nangingitian natin, maging po yung mga asong dumadaan, nangingitian na ho natin. Di ba po? Yun po yung isa sa mga vital checkpoint po natin, according po dyan sa nakuha po natin, para masabi po natin, matured na Christian na po tayo. So yan po ang unang puntos po patungkol po sa ano ba ang pag-ibig. Pangalawa po, sabi po dyan, love is a choice. Kanina ko pa po nababanggit yung salitang choice o yung pagpili. Ayan. And even the Lord Himself po, tayo po ay binigyan niya rin po ng freedom to choose. Kung tayo po ay tatanggapin po ba natin siya bilang ating Diyos at Panginoon ng ating buhay or hindi po. Sabi po dito, ang love po by definition itself, it can include strong emotion, but it is a clear and firm decision to be committed towards someone. In your relationship with God, we can make a decision or a choice to love Him or not. We make a choice to obey Him or not. We make a decision to listen to Him or not. We make a choice to do what He says or not, to care about what He cares for or not. And sabi po dyan, love is a choice and we demonstrate our love for God in the choices we make every day. Sa bawat araw na desisyon at pinili po nating gawin sa buhay, yan po ang nagpapakita kung gaano ho natin kamahal ang ating Panginoon. Kung sa atin pong pagising ay ang Biblia po ang atin pong binubuklat, it is an expression po that we love God first in all things po. Diba po, sa pagkagising po natin, kung ang una po nating binibigkas ay ang purihin ng Panginoon or umawit po katulad ng mga awit kanina, bless the Lord, O my soul. It is an expressive po na talaga pong mahal po natin ng Diyos at pinipili po natin siyang mahalin sa bawat araw po ng ating pong buhay. Sapagkat tayo po yung at ang Diyos po ang unang pumili po sa atin. Siya po yung unang nagparamdam po sa atin ng kanya pong pag-ibig sa bawat isa po sa atin. So yan po yung yung pangalawang patungkol po sa love. And pangatlo po, para makapunta na po tayo dun sa dalawang point po. Sabi po dyan, love is more than a feeling. It's a commitment. Sabihin nga po nating lahat, it's a commitment. Yung meron pong, may passion po na sasabihin po nating, it's a commitment. Praise the Lord po. Sabi po dyan, love that is merely based on how we feel is very self-centered, self-serving, and self-worshiping. It really isn't about loving God, but loving our feelings and ourselves instead. Ang love po, kasama po ang feeling po talaga. Pero kung ang babasihan po natin sa patungkol po sa pag-ibig ay yung feeling lang po natin. Paano po kung ang feeling mo ngayon ay ayaw mong sumamba sa Panginoon? So hindi mo na love ang Lord sa araw po na ito. Kundi paano kung bukas, dahil may pagpapala bukas next week,
ako ay aatin na sa Lord, o aatin na sa bahay-sambahan na ating Panginoon. Ganun po ba yung pag-ibig? Hindi lang po dapat sa feeling po tayo na nakabase patungkol po sa pag-ibig, kundi po dapat malinaw po sa atin that love for God and love towards others are a commitment po sa ating pong Panginoon. Sabi po dito, when you choose to love God, it comprises an act of will. Love is more than just a feeling, it is a commitment to something or someone. Kagaya na lamang po sa mga mag-asawa po dito, 'di ba, sa marriage vow po ninyo, ano pong sinasabi niyo doon? For better or for worse, till death do us part. It's a commitment po na anuman ang mangyari, anuman ang pagdaanan ng buhay po ninyo sa inyong pagpapamilya, ay mamahalin at mamahalin niyo pa rin po ang isa. Kagaya na lang din po yan ng relasyon po natin sa ating Panginoon. Nasaan man po tayong sitwasyon ng ating pong buhay Kristiyano. Ayan, whether ngayon po ay nasa bagyo po kayo o sa iba't ibang hamon ng pagsubok sa buhay, or yung iba po sa atin ay masinag ang buhay o maaliwalas ang buhay, dapat po hindi lang po tayo nakabase doon sa kung ano yung sitwasyon po natin, kundi sa ulan, sa bagyo, sa araw, ano man ang mangyari, mamahalin at mamahalin ko ang Diyos. Dahil siya lang yung nagmahal po sa atin ng sobra-sobra. Amen po ba doon? Amen po. Sige po, minsan pa nga po nating bigyan ng papurit palakpak ang ating Panginoon sa umaga pong ito. Praise the Lord po. Ayan, so yan po ang ating pong introduction. So dako na po tayo sa 2 puntos, may tigta 3 bullet lang po yan. Unahin po muna natin, ano po ba yung pwedeng maging hadlang or ano po yung pwedeng maging barriers para hindi po tayo ma-express po natin yung ating pong pag-ibig. O ano po yung mga barriers to love. Ayan, 3 lang po itong ating i-share po patungkol po sa barriers to love. Then pupunta na po tayo dun sa pangalawang puntos po na paano naman pong pag-umapawin or pag-alabin yung ating pong pag-ibig sa ating Panginoon. Una po dyan, ito po madalas na po natin itong naririnig. Ang unang barriers to love is ako muna mindset or the me first mindset po natin. Lahat po tayo dito ay, siguro naman po, alam po natin yung laging illustration na yung pagdating sa group yung group picture po, di ba po? Sino po yung una nating tinitignan? Hindi naman po yung kasama ho natin, di ba po? Ang una po nating tinitingnan ay yung ating mga sarili, kung maganda yung smile, kung maganda yung pagka-filter ng ating face, ayan po. At kung kung kayo po ay maganda yung pagkakakuha doon, sinesave nyo po yun. Kung hindi naman po, isa pang shot, 2 pang shot, di ba po? So, yun po yung isang ilustrasyon para makita po natin na madalas po sa ating pong mga buhay, o minsan po sa ating mga buhay, nauuna po natin yung sarili po natin. Parang we are considering always kung ano po yung makakabuti para po sa atin. Not knowing, ito ba ay magbibigay, o mai-express ko ba yung pag-ibig ko sa Diyos kapag ginawa ko ito? Mapaparamdam ko ba sa mga taong nasa paligid ko na mahal ko sila dahil yun ang kalooban ng Diyos? Diba po? And 2 verse po dyan yung gusto ko pong basahin sa buhay ng bawat isa po sa atin. In Philippians 2 verses 3-4, sabi po dyan, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves. Verse 4, not looking to your own interest, but each of you to the interest of the others. Yung isang verse pa po, in 2 Timothy 3 verses 1-4, but mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves. Lovers of themselves, hindi po lovers of others. Kundi sabi po dito, lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, verse 3, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. Ito po ay mga propesiya tungkol po sa mga darating na huling mga araw. At ngayon po ay nasa last days na po tayo. So makikita po natin lahat ng mga binanggit po dyan ay very familiar po, very common na pong nakikita po natin sa atin pong paligid. Pero yung sinasabi po dyan sa verse 2, people will be lovers of themselves. Kung ano yung dapat kong matanggap, kung ano yung dapat mapunta sa akin, yun yung uunahin ko.
So sa buhay po natin bilang mga Kristiyano, ito po yung unang magiging hadlang para hindi po tayo makapag-express ng ating pong pag-ibig at hindi po mag-level up yung pag-ibig po natin sa ating Diyos at maging sa kapwa po natin. Kung lagi po nating inuuna ang ating pong sarili. Amen po. Yan po yung unang barriers. Pangalawa po, sabi po dyan, too busy or too emotionally drained. Kapag sobra po tayong abala sa buhay, sa mga magulang po dito, tama naman pong magtrabaho sa loob ng buong maghapon para sa kinabukasan ng inyong anak. Tama po yan. Pero nakalulungkot man pong isipin kapag tayo po ay naghahanap po sa web, sa iba't ibang, sa internet po, at sinearch po natin yung patungkol po sa mental health ng mga kabataan ngayon. Isa sa mga nagiging rason kung bakit parang madalas ang mga kabataan po yung nasa sinasabing depression, yung mabilis ma-depress is because of the lack of time ng kanila pong mga magulang. At nananampalataya po ako dito sa lugar po na ito at maging mga nanonood po sa atin pong FB Live ay meron po tayong oras. Mahaba ang oras po natin sa atin pong pamilya. Sapagkat sabi po dyan ni Dave Willis, never be too busy for the people you love. Never allow pursuits or possessions to become bigger priorities than your relationship. Sapagkat, ano pong sabi sa huli dyan? Love is what gives meaning to life. Lahat po ng mga material possession na pwede po nating ma-earn, kasama po yan sa pagpapala ho ng Diyos. Pero higit po yung pag-ibig, yung salita pong pag-ibig na magbibigay po ng tunay na buhay sa bawat isa po sa atin. Marami na po tayo, kung lalabas po tayo at magsa-survey po tayo sa ilan po nating mga kababayan dito, yung iba po, okay lang po sa kanila na itlog at kanin lang ang meron po sila sa hapagkainan. Basta sama-sama sila sa hapagkainan. Kasi doon po nagiging mas masarap ang kainan kapag kahit na po simple yung pagkain pero yung buong pamilya po ay nagbubuklod po. So yan po yung pangalawang puntos po natin na pwedeng maging dahilan para po hindi po mag-level up yung pag-ibig po natin sa Panginoon. Kapag sobra po tayong naging abala sa mundo, ilabas po natin sa pamilya, yung relasyon po natin sa ating Panginoon. Kapag masyado po tayong naging abala, na even Sunday po ay dahil maraming promo, maraming sale po sa iba't ibang malls, kung magiging abala po tayo doon, baka makalimutan po natin, linggo po ngayon at dapat kong ibigay sa Panginoon ang pinakamainam kong papuri at pagsamba. Ang pagdalo po natin tuwing linggo, hindi lang po kaya tayo pupunta dito ay para humingi sa Panginoon. Kundi sa bawat linggo pong binibigay ng ating Panginoon, it's our way po, malayang oras na at malayang panahon na pwede po nating gamitin para mas lalo po tayong magbigay ng pasasalamat at papuri sa ating Panginoon. Sa buong 6 na araw sa loob ng linggo po, sapat po at higit pa na dapat pong purihin at sambahin at pasalamatan ang ating Diyos na buhay. Amen po ba doon? Amen po. Sige po, bigyan po natin ng mainam na papuri at palakpak ang ating pong Panginoon. Ayan po. And pinaka-pangatlo pong barriers po natin patungkol kung bakit po hindi magle-level up or magiging hadlang para hindi po mag-level up yung pag-ibig po natin sa Panginoon is ito po. Past injury or hurts. Yung mga nakalipas at nakaraang sakit at paghihirap na meron po tayo. Isa po sa mga, siguro po sa loob ng halos ilang taon na nabibigyan po tayo ng opportunity na makaharap ang iba't ibang kabataan, iba't ibang level ng pamumuhay ng mga kabataan pong ito. May isa pong kabataan na hindi ko po makalimutan until now. 2019 ko pa po siya na-meet, itong kabataan po na ito. At nakakarinig na po siya ng salita ng Panginoon. In short, Christian po itong bata pong ito. Pero ang masyado po akong na-burden po sa kanya sa istorya ng kanya pong buhay. Ang kabataan pong ito ay, namatayan po siya ng nanay. Ang pinakamasakit po doon, ang nanay niya po ay pinatay, hindi ng ibang tao. Ayun, masyado affected po. Kundi po ang pumatay po doon sa kanyang ina ay ang kanyang ama na wala po sa matinong pag-iisip. So yung bata pong ito, tinanong ko po kung ano-ano yung mga gusto nilang gawin or gusto nilang marating sa buhay. Ayan, bilang isang pangalawang magulang po nila. Ayan, so
ang nabanggit niya po sa akin, gusto niyang maging pulis. Sabi ko, maganda yung pangarap mo. Isa sa mga pinakamagandang profesyon na mapapangalagaan mo yung komunidad na meron tayo. And tinanong ko, bakit yun yung gusto mong makuha, gustong course mong makuha? Una, sabi niya, pangarap niya. Okay naman po yun, pangarap. Pero yung pangalawa po, na dahilan niya, gusto niyang maghigante sa kanyang ama. Kasi ang ama niya nga po yung naging dahilan kung ba't nawala po yung kanyang nanay. So medyo may kurot po sa puso. Bagamat in relationship, hindi kami magkadugo or what. Pero yung nabahala po ako din sa pangalawang rason niya. Gusto niyang makuha yung profession na yun, hindi dahil sa pangarap niya lang, kundi dahil sa meron po siyang sakit ng kalooban sa kanya pong magulang. And ito po yung nagiging pangatlong dahilan kung bakit po nahahadlangan na mag-level up yung pag-ibig po natin sa Panginoon. Though yung istorya po na yun, medyo personal po. Pero alam ko po sa buhay ng bawat isa po sa atin, lahat po tayo dito, nasaktan na. Ayan, di ba po? Lahat po tayo dito nakaranas na ng iba't ibang sakit sa buhay. Emosyon, mental, at maging sa puso po natin. Pero sa umaga pong ito, ang nais pong gawin ng Diyos ay pagalingin po yung atin pong mga puso para mas mabilis pong mag-level up at mag-alab yung pag-ibig po natin sa Diyos at maging sa kapwa po natin. Ngayon po, ito pong bata pong ito ay pa-training na po siya. In short, graduation nila po ngayon pong taon na ito ng criminology. So, magde-training na lang po at ilang buwan na lang po is pwede na po siyang maging ganap na police. So, ang dalangin ko pa din po kahit na 2019 ko pa po sila na-meet, ang dalangin ko pa din po ay mahipo po sila o patuloy po siyang mabigyan ng kagalingan ng Diyos sa kanya pong puso at maging sa kanya pong emosyon. Ito po kasing batang ito ay panganay po sa kanila pong magkakapatid. Kaya ganun na lamang po yung burden ng bata. Pero still, nasa prayer ko pa din po yung mga bata pong ito na hilumin at pagalingin ng Diyos sa kanila pong mga puso upang sa profesyong tinahak po nila ay ang maging resulta po nito ay hindi po krimen or hindi po pangit ang maging resulta kundi po magbigay ng kaluguran po una po sa atin pong Panginoon. Ang dalangin ko po sa bata pong ito ay muling manumbalik sa kanya yung mga salitang narinig niya na minsan sa kanya pong buhay. Dahil nga po, tulad na sinabi ko po kanina, Kristiyano na po itong bata pong ito. So yan po yung pangatlong dahilan kung bakit hindi po mag-level up yung atin pong pag-ibig sa Panginoon sa mga nakaraang sakit ng atin pong mga buhay. Ngayon po, aralin naman po natin, ano naman po yung mga bagay na pwede pong tumulong sa atin para mas lalong mag-alab at mas lalong mag-level up yung pag-ibig po natin sa ating Panginoon. Sabi po dyan, how to abound in love. Sabi po dyan, una, ayan, sorry po. Ayan, una po sabi po dyan, meditate the Word of God day and night. Sa 3 puntos po na ito, lahat po ito basic. Lahat po yan, madalas na ho nating naririnig. Actually, ito pong mga 3 babanggitin ko po ay ilan sa mga steps for Christian growth. Pero tingnan ho natin, paano ito makakatulong itong 3 na to para mas lalong mag-level up yung pag-ibig natin sa ating Panginoon at sa ating pong kapwa. Una po dyan, meditate the Word of God day and night. Hindi lang po sinabi, meditate the Word of God daily. Kundi sabi po dyan, araw at gabi, lagi po nating basahin at i-meditate ang salita ng Panginoon. Bakit po? Sabi po dyan sa John 15, verses 15 to 23, kinuha na lang po natin yung pinakamahalagang mga words po na applicable po sa number 1 point po natin. Sabi po dyan, if you love me, keep my commandments. At ano po yung commandment ng Panginoon? He who has my commandments and keeps them, it is he who loves me. If anyone loves me, he will keep my word. Sa bawat salita pong namumutawi sa ating pong Panginoon, sa bibig po ng ating Panginoon na mababasa po natin sa ating Biblia, lahat po yan ay makakatulong para lumago tayo. Hindi lang po bilang isang Kristiyano, kundi mas lalong lumago po yung relasyon po natin sa ating Panginoon at yung kaating pong pag-ibig sa ating Diyos na buhay. Sabi po dyan, if anyone loves me, he will keep my word. Sa bawat
araw o panahon o moment po na nakakabasa po tayo ng salita ng Panginoon, hindi niyo ba napapansin, pag lagi niyong binubukat ng inyong Biblia, napapakita po doon kung sino ang ating Panginoon. At kapag mas nakikilala ho natin ang ating Panginoon, di ba po, mas lalo po natin siyang minamahal. Kaya po yan po yung unang points eh. If we constantly meditating the Word of God day and night, makikilala po natin ng mas makikilala ang ating Panginoon. At kapag mas lalo po nating nakikilala ang Panginoon, mas lalo po natin siyang minamahal. Kagaya na lang din po ng pakikipag-usap po natin sa ating kapwa, sa bawat life groups po natin. Di ba po, pag mas nakikilala ho natin yung ating kapwa, mas lalo nating naiintindihan siya, mas lalo nating iniibig o minamahal ang ating kapwa sa pamamagitan ng pananalangin natin sa kanila. So yan po yung una po nating points. And even sa awit din po, sabi nga po dun sa kanta po ni Carrie Jo po ata yun. Sabi niya po dun sa lyrics, the more I seek you, the more I find you. And the more I find you, the more I love you. Sa bawat araw na sinisik po natin ng Panginoon, mas nakikilala po natin ang Kanya pong sovereignty sa atin pong mga buhay. At yung sovereignty po na yon ay mas lalong uudyok po sa atin na mas mahalin po natin ang ating Panginoon. Na unang nagmahal sa buhay ng bawat isa po sa atin. Regardless ano man ang sitwasyon po natin, regardless kung saan man po tayo nanggaling, una po tayong minahal at inibig ng Panginoon. Yun po yung pinakamaganda at pinakamatamis na katotohanan. Ano man ang ugali o sitwasyon ng buhay mo noon, ikaw ay pinili ng Diyos, tinawag ng Diyos para mas lalo mong maintindihan ang kanyang dakilang pag-ibig na libre at masagana niyang ibinubuhos sa buhay ng bawat isa po sa atin. So yan po yung una, meditate the Word of God day and night. Pangalawang puntos po, malapit na po tayong matapos. Pangalawang puntos po, intimacy through prayer. Ang atin pong pagluhod, ayan, sa pananalangin ay isa din pong ways para mas lalo pong mag-umapaw ang ating pag-ibig sa Panginoon. In 1 John 4 verse 16, sabi po dyan, and so we know and rely on the love of God. Ulitin ko po. Ayan. And so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God and God in them. The longer you stay with God in prayer, the more you immerse yourself in His love. Minsan po sa atin pong marubdob na pananalangin sa atin pong Panginoon, nasabi mo na lahat ng mga pangangailangan mo, pero kapag tayo po'y nanalangin na gusto mo lang purihin ang Panginoon, kasi po ang prayer po is a communication po natin sa Panginoon. Wala naman pong cellphone na pwede po nating ipantawag sa heaven, kundi po, wala iba kundi yung atin pong pananalangin. And the more we pray po, mas lalo po nating nararanasan ang presensya ng Panginoon. At kapag nararanasan po natin yung presensya ng Panginoon, wala na po tayong hinahanap na ibang Diyos, kundi ang atin pong Panginoong Hesus lamang. Mas lalo po nating iniibig ang atin pong Panginoon sa atin pong pananalangin. Maging sa atin po, di ba, sa pamilya ho natin, the more you talk po with your family po, mas lalo pong nabibuild yung relationship po natin, mas nagiging open po yung bawat isa. So, ganun din po sa ating Panginoon, kapag daily and constantly po ay may intimate time po tayo to pray for God, mas lalo pong nagbibuild up din yung ating relasyon sa ating Panginoon. Pangatlo po at huli po, sabi po dyan, worship as a lifestyle. Ayan, maging ang pagsamba po, ang pag-awit po natin, regardless kung nakakasabay po tayo sa tono ng mga instrumento, wala po yan. Basta po ang pag-awit po natin ay nanggagaling po sa ating puso. Mas nasasamba po natin ang ating Panginoon paggaling po sa puso. Expression din po yan para po ipakita po natin sa Panginoon. Habang umaawit po tayo, dahil ang mga awit po natin ay galing din po yan sa Biblia, galing din po yan sa mga verse. Habang umaawit po tayo, mas lalo po nating na-exalt ng Panginoon at mas lalo po natin siyang iniibig sapagkat siya po ay dakila. Sabi po dyan, worship becomes our response to His love and grace. And as we seek to honor Him in all that we do. So yan po yung
Pangatlo at huli po, para po mas lalo pong mag-level up yung atin pong pag-ibig sa Panginoon. And this is the very good news po, kapag po ang pag-ibig po natin sa ating Panginoon ay laging nagle-level up, laging nag-uumapaw, madali na po sa atin, or madali na po sa atin bilang mga Kristiyano, na yung pag-ibig po natin sa kapwa po natin ay mag-overflow. Ibig pong sabihin, sabi po dyan sa next slide po, loving others as an overflow, our love for God manifests in our love for others. Kaya po, madali na ho sa ating i-manifest ang pag-ibig sa atin pong kapwa. Kapag po tayo mismo ay hindi lang po sapat at sakto ang pag-ibig natin sa Panginoon, kundi nag-uumapaw yung pag-ibig na meron po tayo sa Panginoon. Madali na po sa atin na makidala sa burden po ng ating kapwa sa pamamagitan po ng pananalangin. Madali na po sa atin na isipin kung ano yung pangangailangan nila, kung ano yung pwede nating itulong sa kanila, sapagkat yan po yung sinasabi din po sa second commandment din ng Lord sa binasa ho natin kanina. Love others or love your neighbors as you love yourself. And ito po yung isang parang quotation po na nakita ko lang at narinig ko din po minsan. Sabi po dyan, kindness is a language that deaf and blind can hear and see. Ang kabaitan o ang compassion po natin sa ating kapwa, isang lengguwahe na kahit ang bulag at bingi, maririnig at makikita nila. Sapagkat mararamdaman po nila yon. Amen po ba doon? And sabi pa po dito, as our conclusion po, tapos na po tayo, embrace God's love and grace that despite our failures, His love remains constant. Ito po yung sinasabi ko pong kaninang katotohanan. Regardless na hindi po tayo laging tapat sa Panginoon, aminin pa ho natin o hindi, still po yung pag-ibig ng Diyos laging bago sa bawat umaga. Lagi pong nagbibigay ng hindi lang bagong pag-ibig, kundi bagong pag-asa sa buhay po ng bawat isa po sa atin. And as we understand our love for God, ayan, ang nagiging response po natin, syempre una po, sambahin ng Panginoon. Pangalawa po, paglingkuran yung mga taong nasa paligid po natin. Regardless kung pamilya man ho natin yan o hindi. Yan po yung mababasa po natin sa 1 John 4:8. And this is our call to action. Let us commit ourselves to love God above all else, seeking to honor Him in every aspect of our lives, and allowing His love to transform us and overflow into the lives of those around us. As we continue po to love, we knew God. Habang patuloy po tayong nag-e-express ng ating pong pag-ibig sa Diyos at sa ating pong mga kapwa po, ito po yung nagpapatunay na kilala po natin talaga ang Diyos. Sapagkat sa 1 John 4:8, sabi po dyan, kung ako ay kilala ninyo, dapat tayo pong lahat ay umiibig, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Pangalawa po, sabi po dito, as we continue to love, it shows that we are saved. Sapagkat dahil po sa mayaman na pag-ibig ng Diyos, sukat na ibigay niya po ang kanyang nag-iisang anak para iligtas ang buhay ng bawat isa po sa atin. Kaya po kapag po tayo ay umiibig or nag-a-abound po ang ating pong pag-ibig sa Panginoon, ito po yung nagpapakita na tayo pong lahat ay ligtas o niligtas ng ating Panginoon. And third po, sabi po dito, as we continue to love, it shows that we belong to the family of God. Sapagkat sa pamilya po ng Diyos, wala pong nag-aaway, kundi lahat po ay nagmamahalan. Diba po, sabi nga po ng awit, diba? We're family that loves one another. Diba po? And then last po, sabi po dito, as we continue to love, it is a witness to a word. Ibig pong sabihin, sa pag-ibig na nag-uumapaw, ayan, para sa ating Diyos na buhay. Ito po'y nagiging saksi sa mga tao na kahit na hindi ka magsalita, mararamdaman nila yung pag-ibig ng Diyos sa buhay na meron po tayo. Amen po ba doon? Gusto niyo po bang mas lalong umalap ang ating pong pag-ibig sa Panginoon ngayon pong araw at umaga pong ito? Amen po. Kaya po tayo pong lahat ay imbitahan ko pong tumayo and let us continue po to give praise to our Lord. Awitan ka ang pinakananais ko at sambahin ka ay kaluguran ng puso ko. Pwede po ba nating i-express yung ating pong pag-ibig sa Panginoon?
Panginoon, mayroong sa pamamagitan po ng awit po na ito. Hanggang ang puso'y pumipintig, ako'y aawit sa'yo ng papuri. Ako'y aawit sa'yo ng pasasalamat. Sabihin po natin lahat, dahil ikaw ang aking pinakamamahal, O Diyos. Dahil pinamahal, pinakamamahal kita, pinakamamahal kita. Sa buhay ko'y walang iba, at sa puso ko'y nag-iisa, aking Jesus, maghari ka, pinakamamahal. Ika'y minamahal, pinakamamahal kita, Panginoon. Minsan pa po nating aawitin at pag-alapin po natin ang ating pag-ibig sa Panginoon. Hallelujah! Mahal, pinakamamahal kita, pinakamamahal kita. Sa buhay ko'y walang iba, sa puso ko'y nag-iisa, aking Jesus, maghari ka, pinakamamahal. Ika'y minamahal, pinakamamahal kita, Panginoon. Pwede po bang ipadinig po natin ang awit na to sa ating Panginoon? Dahil minamahal kita, O Diyos. Again po, you can express your love po through this song sa ating pong Panginoon. Kita, pinakamamahal kita. Sa buhay ko'y walang iba, sa puso ko'y nag-iisa, aking Jesus, maghari ka, pinakamamahal. Ika'y minamahal, pinakamamahal kita, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Truly, Lord, hindi lang inawit ng aming mga labi ang awit na ito, kundi ito po, Diyos, ay nanggaling po sa aming mga puso. Sapagkat sa amin pong mga buhay, wala kaming ibang pwedeng mahalin at wala din pong iba na nagmahal sa amin ng sobra-sobra, kundi ikaw lamang yun, Panginoong Yesus. Kaya Lord, as we continue, Lord, to give praise and worship to your holy name, allow each and every one of us na ma-express po namin ang pag-ibig namin sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan din po ng pagiging extension po namin sa amin pong kapwa, sa pagmamahal po namin sa mga taong nakapaligid po sa amin.
And always remind us, Panginoon, ang krus ng Kalbaryo, ang isang perfect demonstration, Lord, of your great love to each and every one of us. Na hindi mo lang sinabing mahal mo kami, kundi ipinakita mo sa bawat latay at sugat na natamo mo, maging sa bawat pako, O Diyos, na ipinako sa iyong mga kamay at paa. Ito pong nagpapakita ng iyong marubdob at dakilang pag-ibig sa makasalanang tulad ng bawat isa po sa amin. Kaya Lord, this morning, O God, continue, Lord, to level up our relationship with you, God. Continue, Lord, to level up ang amin pong pag-ibig sa iyo, Panginoon. Sapagkat sa mundong ito, makamit man namin ang lahat ng bagay, O Diyos, walang higit, Panginoon, ang maranasan ka sa bawat araw at minuto ng aming buhay at maramdaman lagi ang iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa po sa amin. Patuloy mong i-bless ang bawat isa ng iyong mga anak na dinako sa lugar na ito, maging ang amin pong mga first-timers, ang mga bisita po namin sa 2 kabataang ito, Panginoon. Continue, Lord, to envelope them, Lord, with your love. Patuloy mong ipakita at iparamdam sa kanila ang iyong pag-ibig sa kanila pong mga buhay. At patuloy mong i-bless ang lahat, O Diyos, ng iyong mga anak. 10 ng amin pong sambahayan. And let your protection, Panginoon, be upon us. This is our prayer, Lord. Kasama ang aming buong puso, O Diyos, na ibabalik sa iyo ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng pagsamba, ang lahat ng pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Praise the Lord.